Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Senate Secretary, wala pang official report kay Senate President Cheese Escudero kaugnay sa impeachment. Pangulong Bongbong Marcos, pinalabig ng 4 na buwan ang termino ni PNP Chief General Marbil. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba noong Disyembre. Sa MBC TV correspondents, kaisa-isang kongresista sa Davao Region lumagda sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa MBC TV Sports, Luka Doncic, opisyal nang ipinakilala bilang manlalaro ng LA Lakers. At sa Showbiz Spotted, Norman Santos ng 90s dance group na Universal Motion Dancers pumanaw sa edad na 52. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bagamat naisumite na kahapon ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, hindi malabong sa Hunyo pa ito maaksyonan sa muling pagbubukas ng Senado. Kailangan daw muna kasing pag-aralan ang reklamo bago ito iakyat kay Senate President Francis Cheese Escudero. Pakinggan ang report ni Raymond Dadpaas. Wala pang official report ang Office of the Senate Secretary na pinamumunuan ni Attorney Renato Bantog Jr. kay Senate President Francis Cheese Escudero hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang dahilan kung kaya't hindi ito natalakay sa Senate plenary kagabi bago sila nagdeklara ng adjournment para sa 2025 national at local election. Sa kabila ito ng natanggap na articles of impeachment laban kay VP Sara mula sa Kamara de Representantes na isinumiti kagabi. Paliwanag ni Bantog, tungkulin nilang magbigay ng report na dumaan sa masusing complete staff work kay Senate President Escudero dahil ministerial lamang ang pagtanggap niya sa verified impeachment complaint mula kay House Secretary General Reginald Velasco. Kailangan muna nilang masusing pag-aralan ng mga isinumiting na dokumento mula sa Kamara de Representantes bago ipresenta kay Senate President Escudero at sa mga senador. Dahil sa hindi ito na-aksyonan kahapon ng Senado at nagbakasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso, ay posibleng matalakay na ito sa pagbabalik sesyon sa June 2, 2025. Bagamat may mga ibang naniniwala na maaring magsagawa ng impeachment hearing kahit naka-adjourn ng Kongreso dahil magkaiba ang function ng Senado bilang isang legislative body kumpara sa pagiging impeachment court. Ilan sa mga unang impeachment cases ay laban kay dating Pangulong Joseph Estrada na hindi natapos noong 2001, sumunod kay dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na hindi umabot sa trial dahil ito ay nag-resign. Ganon din laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista na nag-resign din. At ang bukod tanging nagtagumpay ang impeachment case laban kay dating Chief Justice Renato Corona na nagsimula ng December 12, 2001 at nahatulan siyang guilty at natanggal sa pwesto buwan na ng Mayo 2012. Kabilang sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara ay ang conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady Lisa at Speaker Romualdez, malversation ng mahigit 600 million na confidential funds, bribery at corruption sa DepEd, unexplained wealth and failure to disclose assets sa magitan ng SALN, pagkakasangkot sa extrajudicial killings o Davao Death Squad at destabilization, insurrection and public order. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa kabapasok lang din na balita, iginiit ni Senator Francis Escudero na hindi dapat sisihin ang Senado kung hindi nila naaksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang follow-up report ni Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Hindi maaaring madaliin ang Senado pang aksyonan ang impeachment complaint
laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, huling oras lamang dumating sa Senado ang impeachment complaint, kaya wala na silang oras na may salang ito sa plenary. Kailangan pang dumaan ito sa proseso ng verification ng Office of the Senate Secretary, particular na ang authenticity ng signature ng mga congressmen. Sa impeachment case ay ipinagbabawal ang e-signature dahil kailangan itong personal na sinusumpa ng congressman sa harap ng Secretary General ng Kamara. Paliwanag ni Escudero, ilang buwan na inaksyonan ng Kamara ang mga naihay na impeachment complaint, kaya't hindi makatwira na sila ay madaliin na aksyonan ito sa lalong madaling panahon. Narito si Senate President Chis Escudero. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihan gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin. Halos Kaya't walang mangyayari impeachment hearing sa panahon na nakabakasyon ng Kongreso dahil hindi ito na-refer sa plenary session. Pinakamaagang may salang ito sa plenary ay sa June 2025 na siyang pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Ang maaari nilang gawin sa panahon na nakabakasyon ng Kongreso ay pag-aralan ng mabuti ang mga rules of impeachment. Ang malinaw ayon kay Escudero ay maaaring magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara sa 19th Congress na magtatapos sa June 30 at maaaring tumawid sa 20th Congress na magsisimula naman sa buwan ng Hulyo. Para sa NBC TV Network News, ito si Raymond Datpas ng DZRH sa Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat, Raymond Datpas. Sa kaugnay na balita, naniniwala naman si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na siya ring tatayong prosecutor na kahit hindi nag-adjourn ng Kongreso kahapon ay pwede pa ring magpulong ang impeachment court. Labasaan niya ito sa kanilang legislative function kaya hindi dapat maging hadlang ang kanilang recess o ang kanilang recess. Narito si Kyle Bulyas. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Opisyal lang ang tinapos ang Senado ang huling sesyon kahapon. Hindi kasama sa tinalaki ng mga senador ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, posibleng sa pagbabalik sesyon na muli ng Kongreso sa buwan ng Hunyo, mauumpisahan ang impeachment trial kung saan tapos na rin ang midterm elections. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, nasa Senado na ngayon ang bola, gayong naitransmito sa kanila ang articles of impeachment ng Kamara. Paliwanag ni Luistro, hindi bahagi ng legislative process ng Senado ang impeachment trial, kaya maaari itong isagawa kahit nakarecess sila. Ang impeachment process kasi ay constitutional duty din under the Constitution, and I believe that Constitution is silent whether convening an impeachment court has to be done during the session or not. So, sabi nga, if the law does not provide, then we should not provide. So, kung walang prohibition, It's allowed. possibly it is
it is pwedeng gawin, no? That is in as far as I am concerned. But of course, I am submitting to the expertise and wisdom of the 24 senators. Opo. Sa kabila nito, naniniwala si Luistro na kahit kailan ito isagawa, nararapat lamang na nakahanda silang ipresenta ang mga ebidensyang hawak nila laban kay VP Sara. Naniniwala rin si Luistro na mayroong sapat na ebidensya ang Kamara para maghain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Matatanda ang umalma ang kapatid ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte at sinabing baseless at isang political prosecution lamang ang paglagda ng 215 mambabatas sa impeachment complaint. Isa si Luistro sa 11 mambabatas na inihalal ng Kamara para magsilbing prosecutors sa makasaysayang impeachment trial kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay isang vice-presidente ang posibleng mapatalsik sa pwesto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang mga balita, extended ng 4 na buwan ang termino ni Police General Romel Francisco Marbil bilang pinuno ng PNP. Naniniwala o paniwala ni Pangulong Bongbong Marcos, delikadong magpalit ng hepe lalo't nagsimula na ang panahon ng kampanya para sa halalan sa Mayo. Narito ang ulat ni Lef Narciso. Opisyal nang pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni Police General Romel Francisco Marbil bilang hepe ng Philippine National Police. Batay sa memorandum na may petsang February 4 at pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, 4 na buwan ng extension ni Marbil, epektibo simula bukas February 7 na siyang orihinal na petsa ng kanyang pagreretiro. Nakasaad sa memo na inaprubahan ng Pangulo ang pagpapalawig ng serbisyo ni Marbil kahit lampas na sa mandatory retirement age na 56. Naipadala na ang nasabing dokumento kay Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na mayroong malakas na argumento na hindi mainam na magpalit ng hepe ng pambansang pulisya sa kalagitnaan ng kampanya at lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Matatanda ang itinalaga si Marbil bilang PNP chief noong April 1 ng nakaraang taon. Si Marbil na ika-30 hepe ng PNP ay bahagi ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay na balita, nagpahayag naman ng pasasalamat si PNP Chief General Romel Marbil sa tiwalang ibinagkaloob sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy ang serbisyo nito hanggang sa pagtatapos ng 2025 midterm elections. Ang buong detalye ay babalita live ni Edniel Parosa. Edniel. Joel, pinasalamatan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang liderato. Kasunod ito ng paggawad ni PBBM ng term extension sa Top Cup na nakatakda sanang magretiro bukas Pebrero 7. Sa isang pahayag na ipinadala sa mga reporter, sinabi ni Marbil na makatutulong ang 4-month extension para sa preparasyon sa halalan. Kahapon, pinangunahan pa ng hepe ng PNP ang fact signing para sa mapayapang eleksyon kasama ng Amerika at Armed Forces of the Philippines. Binigyan din ng opisyal ang pagtutok hindi lamang sa guns, goals at gold, kung tawagin, kundi maging sa mga bagong hamon ngayong halalan ang pagbusbong ng fake news. Samantala, sa first briefing dito sa Camp Crame, ayon kay Police Brigadier General Jim Pardo, tagapagsalita ng PNP, committed ang buong hanay na ipagpatuloy ang mga reforma ni General Marbil. Pakinggan natin si General Pardo. So, the part of the other senior officers na nga ay automatic po na makukonsider for as soon as mag-retire po yung ating GPNP, they will still remain in the police service naman po. At again, iwanan po natin yung prerogative po na yan at desisyon sa ating pong Pangulo. Basta sa ngayon po, ang buong PNP po, yung men and women of the PNP fully supports po yung decision po ng ating Pangulo na i-extend po yung termino ng ating GPNP. At kabilang sa mga sinimulan ng PNP sa ilalim ni General Marbil ay ang pagbuwag sa area police command at pagpapalakas sa cybercrime capabilities nito. Tututukan ng liderato raw ni Marbil ang pagsulong ng mga nabanggit na internal reforms at ang nabanggit na preparasyon sa halalan ng 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aming salamat, Edniel Parosa.
Sa iba pang mga balita, nag-init ang ulo ng mga kababayan nating commuter matapos lumutang ang mga balak umanong pagpapatupad ng tinatawag na EDSA fee. Gayon din ang pagsasara ng EDSA busway na siyang naging katuwang ng marami sa pang-araw-araw. Ang damdamin ng bayan, inalam ni Rovic Manuel. Tutol ang ilang mga commuter sa inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kinokonsidera na ng pamahalaan na alisin na ang EDSA bus lane. Sa pag-iikot ng DZRH News kaninang umaga, ilang mga mananakay ang hindi pumabor sa panukalang ito, gayong hindi naman umano kakayanin ng MRT ang padami ng padaming pasahero. Kasi parang mas mahirap kasi. Ang MRT, Oo. Na lagi siksikan. Maganda, meron talaga nito. para sa pasahero. Hindi naman kaya ng MRT yung pasahero eh. Ano po? Hindi ko kaya ng MRT. Hindi kaya ng MRT ang pasahero. Kaugnay nito, tutol rin ang ilang mga motorista at commuter sa panukalang pagbayari naman ang mga sasakyang daraan sa EDSA. Ayon sa ilan, hindi ito ang solusyon sa mabigat na trapiko bagkus ayusin at pagtuunan ng pansin ng public transportation dahil nagbabayad naman ng buwis ang bawat Pilipino. Ganun din ang traffic. Ganun pa rin ang traffic. Wala pa rin pagbabago. Dapat ayusin na lang yung mas transport para maganda naman yung mga tao. Kasi nagbabayad din ng pinaka-buwis eh. Matatanda ang kinumpirma ni MMDA Chairman Romando Artes ang mungkahing ito ng pamahalaan kasunod ng gagawing rehabilitasyon sa EDSA sa Marso. Paliwanag ni Artes, lumutang ang ideya dahil posibleng kayanin na ng MRT na magsakay ng mas maraming pasahero sa hinaharap. Sakaling tanggalin na aniya ang bus lane, madadagdagan ng isa pang lane ng EDSA para sa iba pang mga sasakyan, kaya luluwag ang daloy ng trapiko. Gayunman, paglilinaw ni Artes, suwestyon pa lamang ito at pinag-aaralan din kung kakayanin nga ba ng MRT3 na isakay lahat ng mga pasahero sa bus carousel. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, formal nang winelcome ng LA Lakers ang former Mavs player na si Luka Doncic. Dream come true para sa 28-year-old Slovenian star ang makapaglaro sa team at excited itong makasama sa court si LeBron James. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Formal nang ipinakilala si Luka Doncic bilang pinakabagong miyembro ng Los Angeles Lakers sa NBA. Yan ay 2 araw matapos ang isinagawang blockbuster trade kapalit ni 10-time All-Star Anthony Davis. Para kay Doncic, ang paglalaro sa Lakers ay maituturing niyang dream come true. I just wish Kobe and Gigi were here to see this moment. And, I'm excited about this new journey and happy to be here. I'm just excited, to be here, to start this new journey. And obviously, at some point I knew this was going to happen, but I would say I always take the high road. Inamin din ng manlalaro na mahirap sa kanyang pag-alis sa Mavs dahil malalim na ang pinagsamahan nila ng kanyang mga kakampi. I had my amazing moments in Dallas with all my teammates, coaches, and the most importantly, the fans. They always supported me. And it was an amazing journey. Excited naman ang 28-year-old Slovenian na makasamang maglaro sa court ang kanyang matagal nang hinahangaan na si LeBron James. It's just like a dream come true, I always look up to him. There's so many things I can learn from him, and I'm just excited, just to learn everything, and now I get to play with him. So it's an amazing feeling. Magugurit ang kamakailan, kasama ni Doncic sila Maxi Kleber at Markieff Morris na inilipat sa Lakers. Habang mapupunta naman sa Dallas Mavericks si Davis, Max Christie at ang future first-round pick. Sa aming pagbabalik, Philippine Curling Team aabante sa quarterfinals ng Asian Winter Games sa China. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Higit 40 nakahambalang na sasakyan sa Quezon City na sampulan sa clearing operations. Sa MBC TV Global, transgender women sa women's sports, ipagbabawal na ni US President Donald Trump.
Sa Showbiz Spotted, Miss Universe Catriona Gray muling magsisilbing muka ng sining para sa National Commission for Culture and the Arts. At sa Hoy Bawal Yan, parusa sa ilegal na pagtotroso. Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sinalakay ng mga operatiba ng Manila Police District ang pagawaan ng Peking Persons with Disability o PWD IDs sa Santa Cruz. 3 ang kalaboso na nahulihan din ng iba't ibang paraphernalia sa pamimeke ng naturang dokumento. Ang balitang yan sa pagtutok ni Boy Gonzales. Sa isang masikip na lugar, ginalugad ng Manila Police District ang nagmamanufacture at nagbebenta ng Peking ID ng Person with Disabilities o PWD sa Barangay 310, Quezon Boulevard, Santa Cruz, Maynila. Dito against doon sa mga nagmamanufacture ng mga PWDs, yung Person with Disabilities cards na dinala mo sa isang restaurant o mga butika o anyman, may 20% discount. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Giagi, hepe ng MPD District Intelligence Division, ang 3 suspect ay dinakma sa ikinasang traffic operation ng MPD DID Tracker Team na pinamumunuan ni Police Captain Joel Aquino at 10 iba pa. Na-recover nila ang ilang pinarsipikang PWID, computer, set, printer at iba pang gamit sa paggawa ng peking dokumento. 200 hanggang 500 piso ang benta ng peking ID ng PWD bawat isa. Kopyang-kopya ang pirma ni Mayora Hani Lacuna. Hindi lamang sa Maynila, maging sa ibang lugar ang nagpapagawa ng mga peking ID. Sa Manila lang ba mga ginagawa yung PWD nito? Bulacan, Batangas, Rizal, Pampanga, lahat, pati Parañaque. Ipag-aarap ng reklamong falsification of public document o paglabag sa Article 171 at paggawa, pag-iingat, pagpapakalat ito, Article 176 ng Revised Penal Code laban sa 3 suspect na sina Elias Marites, Dogdog at Elias MJ. Magugitang sa Senate probe kamakailan, nadiskubre na nagdulot ang tax evasion na scheme na ito ng pagkawala ng 88.3 bilyong piso sa kita ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtapos ang taong 2024 na markado ng mas mababang bilang ng mga Pilipinong unemployed na bumaba sa 3.1% nitong nakalipas na Disyembre. Ang pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ihahatid ni Rose Babiera. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Disyembre taong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang 3.1% na unemployment rate sa bansa noong Disyembre. Mas mababa ito ng 1 punto sa 3.2% noong Nobyembre. Katumbas ito ng 1.63 milyon na mga Pilipinong walang trabaho. Bagamat mas mataas ito sa tala noong Disyembre taong 2023, mas mababa naman ito sa naitalang bilang noong Nobyembre na sinundan nitong buwan. Ayon din sa tala ng PSA, higit sa 51 milyong katao naman ang bumubuo sa labor force o ang populasyon ng mga individual na employed at unemployed. Samantala, 10.9% naman ang underemployed o may trabaho pero hindi full-time. Sakop pa rin ng sektor ng serbisyo ang pinakamataas na bilang ng mga Pilipinong may trabaho na sinundan ng sektor ng agrikultura at industriya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nalansag ng PAOK, CIDG at AFP ang isang local criminal na sindikato na iligal na nag-aalok ng government documents gaya ng Philippine passport, birth certificates para sa mga dayuhan. Ang buong detalye iyahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle.
Miski nalansag nga ng pinagsanid na puwersa nitong Presidential Anti-Organized Crime Commission ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang local criminal syndicate na nasa likod ng illegal na pag-i-issue ng mga questionable na government documents sa mga dayuhan kagaya ng Philippine passport at birth certificate. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, ito ang missing link sa isinagawang investigasyon ng Senado noong nakalipas na taon kung paano nagkaroon ng authentic na mga dokumento mula sa gobyerno yung mga dayuhan, partikular yung mga Chinese national. Ikinasa ang joint entrapment operation laban sa JRB Travel and Consultancy Services Incorporated, isang travel and visa consultancy firm na nakabase sa Intramuros, Maynila. Doon na aresto yung isang Rosalie Bermad Bolanos o Bolianos at JD Espolong Nobleta dahil sa pag-facilitate ng Philippine Government Identification Card sa mga dayuhan, mga nagpanggap pa itong empleyado raw ng PAOK. Bukod sa illegal na pag-i-issue ng government documents, tinatarget nila yung mga asawa o kamag-anak ng mga nakakulong na dayuhan sa pangakong kaya raw nila itong palayain at pigilan yung deportasyon. Dalawa yung complainant ng mga yan. Yung isa ay hiningan ng 100,000 piso. Yung pangalawa naman, 1.1 milyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Dicaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Pilipinas, 3 weather systems ang kasalukuyang umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Simulan natin sa pagbabalik ng shear line sa Romblon at halos buong Kabikulan maliban sa Camarines Provinces. Asahan ang dala nitong makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pagulan, pati na rin sa entirety ng Visayas kasamang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala, magpapaulan din ng Intertropical Convergence Zone sa Davao Region at nalalabing bahagi ng Caraga sa Mindanao. Habang dito sa Luzon, asahan pa rin ang mahinang pag-ulan ng amihan sa Cagayan Valley, Cordillera, Quezon, Aurora, gayon din sa nalalabing bahagi ng Kabikulan. Habang dito sa Metro Manila, expect fair weather condition. Samantala, naglabas naman ng rainfall advisories ang Pag-asa kaugnay ng pagbabalik ng shear line at ITCZ. Ngayong araw, iba yung pag-iingat dahil may banta ng malakas na pagulan sa northern at eastern Samar, gayon din sa Dinagat Islands at Surigao Provinces. Unti-unti namang aangat ang axis ng shear line at inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Yan muna latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nasampulan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nasa mahigit 40 mga sasakyan na nakahambalang sa kalsada sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Maging mga karinderya na nakalawit sa kalsada, sinita rin. Magbabalita si Val Gonzalez. Hindi na pumalag ang mga residente ng internal road sa Barangay Pinyahan, Quezon City matapos ang biglaang clearing operations at pagkukumpiskahin ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga nakabalandrang mga sasakyan at iba't ibang gamit sa gitna ng kalsada. Ang internal road na dating Agham Road ang isa sa 3 lugar na tinarget sa operasyon ng mga tauhan ng MMDA ngayong araw. Mga karinderya sa gitna ng kalsada, car wash at iba pang gamit na mga tindahan gaya ng lamesa, mga sasakyan na nakahambalang sa daan ang pinaghahatak at pinagtitikitan ng MMDA. Pinangunahan ni MMDA Special Operations Task Force Head Gabriel Gong operasyon na nagsimula sa Scout Borromeo, Samari Street at sa dating Agham Road. Aabot sa 23 iba't ibang mga sasakyan ang natikitan at 19 naman ang nahatak. Ayon kay Go, nakailang beses na rin silang nagsagawa ng operasyon sa lugar pero sadyang pasaway ang mga residente sa dami ng sasakyang hinatak at mga gamit na nakaharang sa daan na nasamsam.
ay nagkulang ang 14 na tow truck na ginamit ng MMDA Clearing Operations Team. Nakikita naman natin ang problema dito is unang-una ang mga vendors po dito. Hindi lang po sinakop ang bangketa, sinakop na po ang 2 lanes ng kalsada. So that is way too much already dahil ilang beses na po natin pinapasadahan to. Paulit-ulit na lang po. So itong umagang ito, hindi na po natin sila binigyan ng pagkakataon para makapagligpit. We already confiscated all the items na nakita natin nakahambalang po sa kalsada. Sabi ni Go, kahit paulit-ulit ay babalik-balikan pa rin nilang lugar dahil maraming mga empleyado mula sa ilang mga ahensya ng gobyerno sa lugar ang nagrereklamo na dahil sa araw-araw na dulot nitong perwisyo. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa pinirmahang executive order ni United States President Donald Trump na 2 kasarian na lamang ang kikilalanin sa kanilang bansa. Ngayon naman ay ang pagbabawal ng pagsali ng transgender women sa mga women's sports lalo't hindi anya ito patas. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Opisyal nang ipinahihinto ni United States President Donald Trump ang pagsali ng mga transgender women sa mga women-designated sports sa Estados Unidos. Yan ay matapos pirmahan ni Trump ang executive order na anyay magbabalik ng fairness sa mga sports event na sisimulang ipatutupad sa mga paaralan. Kasunod nito, umamba agad ang mga kritiko ni Trump at sinabing maaari itong labagin ang mga karapatan ng minoryang atleta at wala rin umanong sapat na ebidensyang magpapatunay na nagkaroon ng kalamangan ang pagiging transgender na babae. Samantala, balita naman mula sa Congo, iniulat ng United Nations o UN na nagkaroon ng mass rape kasabay pa mismo ng mass jailbreak o pagtakas ng mga preso sa Congolese City, Goma sa Congo. Ito'y naganap habang sinasakop ng M23 rebels ang syudad na sinabayan ng pagtakas ng mga preso. Ngunit kasabay rin ito ay ang ginawang pangahalay ng mga lalaking preso sa migit 100 mga babaeng preso na tumatakas. Habang mayroon namang napaulat na sinunog ng buhay sa loob pa mismo ng kulungan. Sa iba pang balita, binalot naman na matinding snow ang mga isla ng Kushiro at Hokkaido sa Japan na aabot hanggang sa 4 na talampakan o mahigit 129 centimeters ang kapal. Ito na ang pinakamatinding naitalang snowfall sa lugar kung saan tinambakan na ng yelo ang main roads at isinara na rin muna pansamantala ang mga paaralan at delivery operations sa isla. Ayon sa Japan Meteorological Agency, dahil sa inaasahang pagpasok ng 2 low pressure areas sa kanilang bansa, asahan pang mas mataas na snowfall sa mga susunod na araw. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay naman ang pagsisimula ng National Arts Month, halina't makisining. Iyan ang paanyaya ng dating beauty queen na si Catriona Gray. Sa ika-6 na taon kasi, siya pa rin ang magsisilbi bilang Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Narito ang aking report. Tuloy ang paglilingkod ni Miss Universe 2018 Catriona Gray bilang Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts. Para kay Queen Cat, isang karangalan na ipagpatuloy ang pagiging Arts Ambassador sa ika-6 na taon. Maligaya niya itong maging boses para ibida ang mayamang sining at kulturang Pilipino. Itong ibinahagi ng dating beauty queen, kalakip ang mga kuhang larawan nang dumalo sa idinaos na pagdiriwang bilang pagbubukas ng National Arts Month sa Intramuros kung saan nagkaroon ng parada. Temang ani ng sining, diwa at damdamin ang inilunsad ng NCCA para sa taong ito. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati mula sa fans na itinuturing si Catriona bilang Best Miss Universe ever na kahanga-hangaan niya at patuloy pa rin sa kanyang advokasya. Taong 2020 nang unang itinalaga bilang Arts Ambassador ng NCCA si Catriona Gray o 2 taon mula nang masungkit nito ang Miss Universe crown. Last January, pinagdiwang ni Queen Cat ang kanyang 31st birthday. At sa aking pagbabalik, miyembro ng 90s dance group na Universal Motion Dancers na si Norman Santos pumanaw na. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB.
sa aming pagbabalik sa Bakit Ikaw DZRH Election Series, ayuda hindi dapat ipinamumudmod ng mga mambabatas. Sa MBC TV Sports, ang pinakahuling estado ng Philippine Curling Team sa Asian Winter Games, silipin. At sa Showbiz Spotted, Norman Santos ng grupong Universal Motion Dancers, pumanaw na. Abangan lahat ng yan dito sa MBC TV Network News. Magbantay sa pondo ng taong bayan para kay senatorial aspirant Ping Lacson. Ito ang trabaho ng mga mambabatas at hindi ang pumapel sa mga pamimigay ng mga ayuda. Panawagan pa nito, dapat pagkalooban ng sapat na pondo ang mga tunay na intelligence agencies. Ang pagsalang ni Lacson sa Bakit Ikaw DZRH election interviews, tinutukan ni Wina Hesoro. Trabaho umano ng mga mambabatas na mag-inspeksyon sa bawat proyektong kanilang ipinapatupad kung nagagamit ng tama ang nakalaang pondo o budget at hindi ang mamudmod ng mga ayuda. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni dating senador at ngayon kumakandidatong senador muli na si Panfilo Ping Lacson na sapat na ang 4-piece na ibinibigay sa bawat Pilipino na kapos ang kita. So yung mga ganon, yun ang trabaho namin, parang oversight function. Hindi yung kami mismo namumudmod ng akap, ng AIX, MAIP, TUPAD. Kasi sa akin, ang pananaw ko, tama na yung 4-piece. No? I-enhance na lang natin, expand natin. Ang nangyari sa 2025, 198 billion. Binilang ko yung ayuda eh. Alam mo kung gaano karami? 18. 18 types ng ayuda. Samantala sa usaping mga foreign spies naman na nakakapasok sa ating bansa, sinabi ng dating senador na dapat na ang bigyan lang ng intelligence fund ay ang mga intelligence agencies, hindi ang mga ahensya na wala namang training at walang karanasan sa information gathering. Sa akin, dapat pagtibayin natin, ang bigyan natin ng intelligence fund, yung intelligence agencies. Ayon din sa dating senador, dapat mayroong prevention at rehabilitation ng bansa pagdating sa mga illegal na droga. Back to basics, yung holistic yung approach, dapat yung two-pronged strategy na pinairal namin nung araw. Ngayon yata three-pronged strategy sila. Yung demand reduction saka supply reduction. I-constrict yung merkado. Sa hinaing naman ng mga jeepney drivers patungkol sa transportasyon at rehabilitasyon, sinabi ni Lacson na kinakailangang pag-aralan ng mabuti ng LTFRB at DOTR para magkaroon ng balanse. Aniya, kinakailangan ring pag-aralan bago palitan dahil marami ang hindi magsasang-ayon at huwag umanong ibagsak ng ganoon na lamang na kulang sa konsultasyon. Paano tayo maging self-sufficient? Kung import lang tayo ng import, pinapayaman natin yung ibang bansa. Hindi tayo asenso. Panawagan ng senador sa publiko sa nalalapit na halalan, pumili ng 12 senador na talagang makakatulong sa pag-unlad ng bansa at ng bawat Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Representative John Tracy Cagas, ang kongresista sa Davao Region, ang lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Isa lang sa 11 congressmen sa Davao Region ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa lumabas na listahan, nanlagdaan ng mga congressman na pumayag na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara. Nakitang kabilang si Davao del Sur Congressman John Tracy Cagas sa 215 na pumirma. Habang wala sa listahan sina Davao de Oro Representatives Maricar Zamora Mabanglo, 1st District at Ruel Peter Gonzaga, 2nd District. Davao del Norte, Congressman Pantaleon Bibo
Abot Alvarez at Alan Aldo Duhali. Hindi rin pumirma ang tatlong kinatawan ng Davao City na sina Congressman Paulo Duterte, Vincent Garcia at Isidro Ungab sa 3rd District, kahit na ang kilalang kritiko ng mga Duterte na si Congresswoman Migs Nograles sa PBA Party List at ang kanyang kabiyak na si Davao Oriental 2nd District at Chino Almario ay hindi nakita sa listahan. Gayon din, hindi pumirma ang partner ni Almario sa District 1 na si Congressman Nelson Dayang Hirang at hindi rin kasama sa listahan si Davao Occidental Congressman Claudio Bautista. Abang ayon naman kay Congressman Cagas, kaya niya pinirmahan ang impeachment ay dahil sapat sa anyo at substansya. Kaya bilang isang kongresista, sinabi niyang tungkulin niyang pirmahan ito at bigyan ng pagkakataon ang nasasakdal na sagutin ang mga paratang sa paglilitis ng impeachment at ipagtanggol ang kanyang sarili. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ng Orion PNP Tracker Team sa pangunguna ni Police Colonel Parmosay Tria ang top 2 municipal most wanted person para sa kasong arson nitong Pebrero 5, 2025 sa Barangay Santo Domingo, Orion, Bataan. Ang nasabing akusado ay may inirekomendang piyansa na 200,000 piso. Pinatunayan ang matagumpay na operasyong ito ang matibay na pangako ng Bataan PNP sa pagsugpo ng kriminalidad lalo na sa mga kasong naglalagay sa panganib ng buhay at ari-arian ng mamamayan. Ang arson ay isang mapanganib at malisyosong gawain na nagdadala ito ng malaking banta sa seguridad ng publiko, kaya't patuloy ang PNP sa kanilang walang humpay na operasyon upang mapanagot ang mga sangkot sa ganitong krimen. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng curling, pasok na sa quarterfinals ang pambato ng Pilipinas sa curling sa Asian Winter Games. Nakuha ng Nationals ang ikatunitong panalo sa unang laro kahapon sa Qatar, pero nabigo sa kamay ng host team na China sa sunod na laban. Ang mga detalye sa report na ito. Nagpapatuloy ang hot streak ng Philippine Mixed Doubles Curling Team sa 9th Asian Winter Games sa Harbin, China. Matapos kasing talunin ng world number 13 na South Korea at world number 45 na Kyrgyzstan, sunod namang ipinamalas ng duo na sina Filipino-Swiss Mark Angelo Pfister at Filipino-American Kathleen Doberstein ang kanilang dominasyon kontra Qatar. Sa kanilang naging laro alas 10 ng umaga kahapon, nakuha ng Nationals ang kanilang ikatlong sunod na panalo laban kina Mabarka Al-Abdullah at Nasir Abdulra Al-Yafe with 11-3 score. Pero sa kanilang sunod na laro kontra host team China, alas 6 kagabi, natalo sina Pfister at Doberstein sa isang close 6-9 match. Sa kabila nito, pasok na sa quarterfinals ng Winter Games ang Pinoy duo at sunod na sasabak mamayang alas 6 ng gabi para tapusin ang group stage kontra Kazakhstan. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagluluksa ang mga miyembro ng all-male dance group Universal Motion Dancers na sumikat noong dekada 90. Ang isa nilang kagrupong si Norman Santos, binawian ng buhay matapos ang higit isang dekadang pakikipaglaban sa sakit sa kidney. Narito ang aking report. Pumanaw sa edad na 52 si Norman Santos, miyembro ng 90s dance group na Universal Motion Dancers o UMD. Ito ang kinumpirma ng kanyang partner na si Chato Maria sa pamamagitan ng isang post sa social media. Sakit sa kidney ang ikinamatay ng UMD dancer. Higit isang dekada rin ana itong sumailalim sa dialysis hanggang sa binawian ng buhay noong February 3. Samantala, nagluluksa rin ang actor-dancer na si Wawi de Guzman sa pagpanaw ng kanyang kagrupo. Sa Facebook, kalakip ang ilang throwback pictures, nagbalik tanaw si Wawi sa kanilang mga pinagsamahan ni Norman. Pagmamahal at paghingi ng tawad sa kanyang mga pagkukulang. Ang mensahe nito sa yumaong kagrupo na itinuturing na rin daw niyang kapatid. Bukod kina Wawi at Norman, ang Universal Motion Dancers ay binubuo ni na Brian, Marco, Jerry, kambal na James at Jim Salas at Jared Faisan na pumanaw noong 1997. Nakaburol si Norman Santos sa isang memorial chapel sa Olongapo City. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes.
Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.